pinakamalaking problema ngayon, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo, ay ang kawalan ng hanap buhay. Itong mga panahon ito ay kailangan talaga yung mga gagabay para tulungan ang mahihirap, tulungan ang walang hanap buhay para sila man ay magkaroon ng pagkakataon na mabuhay ng sagana at maunlad sa buhay na ito. Ang agrikultura ang sagot sa kahirapan. Kaya inaanyayahan namin ng lahat, tulong-tulong tayo. Dito tayo maghanap buhay sa pamamagitan ng agrikultura. Dito sa programang ito, malalaman niyo ang lahat ng ukol sa hanap buhay. Inaanyayahan namin po kayo na panuorin nyo itong programa sa Net25, ang Unlad, Kaagapay sa Hanap Buhay. Muli, bumabati ako sa inyo ng isang magandang araw. Kayo ay nakikinig sa DZEC Radio Aguila sa Amerika. Ako po ang inyong tagapaglingkod, si Don Orozco, mula dito sa San Jose, California, sa dako ng Silicon Valley. Alam po ninyo, napakaraming pagkakataon na tayo ay makaharap ng ilang mga personalidad dito po sa Amerika. At ang isa sa mga mainit na pinagtatalakayan natin ngayon dito ay yung nalalapit na eleksyon. Nalalapit na eleksyon dito, kumbaga yung presidential election. Ng isang magandang araw, kayo ay nakikinig sa DZEC Radio Aguila sa Amerika. Ako po ang inyong tagapaglingkod, si Don Orozco, mula dito sa San Jose, California, sa dako ng Silicon Valley. Alam po ninyo, napakaraming pagkakataon na tayo ay makaharap ng ilang mga personalidad dito po sa Amerika. At ang isa sa mga mainit na pinagtatalakayan natin ngayon dito ay yung nalalapit na dito, kumbaga yung presidential election, na kung saan ay kandidato muli sa pagkapangulo itong si Donald Trump ng Republican Party at saka ng si Joe Biden ng Democratic Party. At nakikita niyo naman yan sa inyong mga telebisyon, talagang mainit na mga paglalabanan at saka may mga darating ang araw na kung saan ay magkakaroon pa sila ng ilang mga debate na maipalalabas on national TV, and I am sure it will also be shown dyan sa Pilipinas. So kayo po ay nasa himpilang Radio Aguila DCEC 62. Tayo po ay napakikinggan sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan po ng aming mga relay stations, mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayan po, hanggang Davao, hanggang sa Bisaya, maging sa Lucena. So yan po yung mga dako na kung saan may mga relay stations ang Radio Aguila DZEC. Maya-maya ay meron tayong makakausap. Ano po? Sabi nga natin, ang Pilipinas sentro ng politika. Ang ibig ko lang sabihin talagang napakarami, no? Napakarami ang mahilig sa politika dito. Kaya minabuti ko na makausap
ang ilang mga PhilAm, Filipino-American, na kung saan namayagpag sa larangan ng politika. Bakit natin nasabing namayagpag? Yung pong isa sa katauhan ng mayor, na dating mayor ng Milpitas City. Ito pong Milpitas City ay mayroong populasyon ng mga 75,000, 73,000, At marami rin po ang Pilipino. As a matter of fact, if I am not mistaken, mamaya aalamin natin yan kay dating Mayor Joe Esteves kung ilan ang Pilipino dyan. Kasi siya po ay nanalo ng 3 terms. Siya po ay mayor ng 2002 hanggang 2008 at 2010 at saka hanggang 2016. Siya ay kinilala bilang Citizen of the Year dyan po sa Milpitas. Malalaman natin sa ating mga pag-i-interview mamaya sa kanya, ano ba talaga ang paraan kung paano manalo at ano ang sistema ng politika dito sa Amerika bilang isang local candidate ng mayoralty race dito po sa Amerika. Kasama rin natin mamaya itong si kasalukuyang konsihal Pat Gacoskos ng Union City. Siya po ay isang babae, bagamat Pat ang pangalan, at kinikilala na noong 2004 siya po ay nanalo bilang Union Sanitary District Board. Noong 2010, siya po ay tumakbo naman sa Union City Council. At mula noon ay nananatiling nananalo. Naging re-electionist na po siya. At sa kasalukuyan, tinutulungan niya sa halalan yung kasalukuyang mayor ng Union City. At 2016, kinilala siya bilang Woman of the Year ng Alameda County. Dito kasi sa Amerika ay may mga kanya-kanyang county. Parang kumbaga, Metro Manila, merong Cebu, di ba? Na sa kabila nun, may mga maliliit na mga syudad na kapilang po doon. Kaya yan, itatanong natin sa kanila, ano ba ang paraan o sistema ng politika dito sa Amerika? Ano ang magiging kapakinabangan ng ating mga kababayan pagka sila ay pupunta sa Amerika? Meron bang investment opportunity dito sa Amerika para sa ating mga kababayan? Meron din bang investment opportunity na pwedeng puntahan ng mga local officials ng Amerika, partikular itong mga PhilAm natin na si dating Mayor Joe Esteves at itong si Konsihal Pat Gacoskos. At yan nga ang gagawin natin, pagtatalakayin natin yung lahat ng bagay na kung saan may kaugnayan sa politika. Isa pa sa maaari nating mabahagi ng pagtatalakay, ano ba yung kaibahan nung Republican at saka nung Democrat? Kasi hindi nyo natatanong, ito pong si Joe Esteves, si dating mayor, bahagi ng Republican Party. Partido ng kasalukuyang presidente Donald Trump. Ito namang si Pat Gacoskos ay humihilig sa Democrat. So, bakit, ano ang dahilan? Bakit sila Republican? Bakit siya Democrat? So, dyan natin malalaman. Kasi, kung ikukumpara po yan sa politika sa Pilipinas kasi multi-party system. Maraming partido. Samantalang dito sa Amerika, nananatiling two-party system. Bagamat, merong sumisikat na yung Tea Party. Pero nananatili ang Kongreso at ang Senado ay puro pinaghahatian ng partidong Republican at ng partidong Democrat. So lahat po yan ay tatalakayin natin mamaya sa ating pagpapakilala sa ating mga panauhin. Magbabalik po ang DZEC Radio Aguila
sa Amerika. At syempre, kasama rin natin sa pagkakataong ito, isang kasalukuyang konsihal ng City of Union, Union City. Dito rin po yan, sa Northern California. Walang iba kung hindi ang 2016 Woman of the Year, si Councilor Pat Gacoscos. Hello, Pat. Kamusta po kayo? At mabuti. Ma-beauty pa rin, ha? Mabuti pa rin. Hindi Aha. pumupupas. Okay. So, maaari niyang kayong bumati sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa pagkakataong ito. Okay, magandang umaga, hapon at gabi, Pilipinas. Whatever the case may be. Yeah. Ako ay si Pat Gacoscos ng Union City, konsehal ng Union City. At ito ang ikatlong term ko sa pagiging konsehal. Pero bago niyan, ako'y nahalal din na isang trustee ng New Haven Unified School District at director ng Pilipinas ng politics. Kaya lang, minsan merong misconception, sa akala nila, pareho lang. Di ba? Pareho lang. Siguro, doon natin pag-umpisahan, umpisahan natin sa dakong iyon, ano nga ba ang kaibahan? Siguro gawin naman natin, ladies first. Councilor Pat, ano po ang masasabi niyong kaibahan? outstanding. Kaya kapareho ni Mayor Joe, naging Citizen of the Year siya. Ako naman, Woman of the Year. So we earned the title. And I know you'll be asking questions later. So Yes, definitely. Alam niyo, sabi nga natin sa Pilipinas, it's all about politics, di ba? Napakahilig sa Pilipinas ng politics. Kaya lang, minsan merong misconception, sa akala nila, pareho lang. Di ba? Pareho lang. Siguro, doon natin pag-umpisahan, umpisahan natin sa dakong iyon, ano nga ba ang kaibahan? Siguro gawin naman natin, ladies first. Councilor Pat, ano po ang masasabi niyong kaibahan ng politika dito sa Amerika at politika dito sa Pilipinas? ang politika ng Amerika, kung mai-elect na sila, I'm sorry about the elected officials in the Philippines, kahit na hindi totoo lahat, pero ang karamihan, kung ma-elect na sila, nakakakuha, nagbibigay ng contribution para sa aming gagamitin para sa aming mga election materials. At sila ay nagbibigay ng pera para nagagasahin kami para siguradong mananalo kami. At ang totoo niyan, madalas akong tumatanggap ng mga sulat galing sa mga kandidato. Yun ang isang malaking kaibahan. Yeah. Sa Pilipinas, ang kandidato ay nagbibigay ng maraming pera. Pero kung mai-elect na sila, I'm sorry about the elected officials in the Philippines, kahit na hindi totoo lahat, pero ang karamihan, kung ma-elect na sila, nakakakuha naman sila ng pera at alam mo na, may mga lagay-lagay dyan. At so, yan ang kaibahan niya ng at saka karamihan ng mga nananalo sa Pilipinas ay hindi lang popular ka, may pera ka. Ikaw dito katulad namin, kahit na kami ay nagagaling sa Pilipinas na may hindi native speaker of English, nananalo ka din ang may record kami Sa pagsiservisyo. na pagsiservisyo. Sa inyong karanasan, Mayor Joe, ano naman ang masasabi niyong kaibahan ng politika sa Pilipinas at dito sa Amerika? Ang malaking kaibahan ay sa Amerika, ang politiko ay serbisyo. Karamihan generally, hindi paghahanap buhay. Kasi yun. Pangalawa, ang politika o serbisyo dito, we think of the public servants, not politicians in America, is that yung pagtitiwala ng tao. Kaya kami nanalo dahil na may tiwala, sabi nga ni kagalang-galang ng Pat Gacoscos,
Coscos, Aha. naglingkod kami, napakita namin ang tunay na puso at ugali namin. Alam mo, maputol kita, Mayor Joe, ano? Kasi sabi mo nga ay serbisyo, di ba? Siguro, kasi akala ng marami, batay sa mga napakalalaki ng sweldo nyo. Ikwento mo nga sa ating mga tagapakinig, ano ang paraan para kayo kumita? Sweldo. Ayan ang normaling akala. Kaya nga, tuloy na servisyo kasi maski wala pa kami sa elected position, kagaya ni Councilwoman Pat Coscos, naglilingkod na kami. Na wala namang pera, wala basta kusang loob kami nagbibigay ng aming oras, resources, and everything para sa mga kababayan at fellow citizens. Yun, everybody, especially sa mga kababayan natin. Kasi kailangan nakikisalit po tayo sa ating pamahalaan, sa ating komunidad. Dito sa Alam mo, Mayor John, no? Ang isang naaalala ko noon, may pagkakataon po kasi mga kababayan, sa mga tagapakinig, na binisita ko itong si Mayor Joe sa kanyang opisina sa Milpita, sa City Hall. Ang sabi sa akin ay wala pa si Mayor dahil nasa una pa niyang trabaho. Di ba? Nagtatrabaho po siya sa isang regular na kumpanya. At the same time, mayor siya. Tama ba ako, Mayor Joe? Tama yun, kasi nga sabi ko nga, ang paglingkod dito ay hindi panghanap buhay. Kaya mayroon kaming ibang panghanap buhay, our own career. Our own career, like I am an engineer, and I'm a system specialist. Okay. Yun ang trabaho kong panghanap buhay. Okay. Do you share the same thing, Councilor Pat? While being a councilor, ikaw ba'y may trabaho din? Ako retired na ngayon, pero may trabaho din akong regular sa Department of Public Health as a research analyst. Ang sweldo namin ay kulang pa sa pagsisilbi namin na umaabot ng halos 80 hours a week dahil nag-attend ka ng maraming meeting, maraming civic events, pati namamatayan, nagkinakasal, nagbe-birthday, pupuntahan mo yan dahil iniimbita ka. Pero kung tutuusin, kung talagang titingnan yung sweldo namin, wala pang $1 per hour. Really? Kwentahin mo, wala pang $1. Meron nga alam mga coverage sa medical, pero sa haba ng pagtatrabaho ng pagsisilbi, it's really just a public service. Ano ang naging motivation? Ano ang naging motivation, Councilor Pat? Ano ang naging motivation mo para ikaw tumakbo bilang konsehal dyan sa Union City? Okay, unang-una, dahil marami akong involvement sa community, maraming nagsasabi sa akin na bakit hindi ka tumakbo unang-una sa school board para matulungan mo yung mga parents saka estudyante ng mga Pilipino. First of all, okay? Because ang sinasabi nila, tayong mga Pilipino ay mayroong unique needs and desires, and also kung makikita ka ng estudyante sa mga parents na yung nagre-represent sa iyo ay Pilipino din, kung meron silang problema, malalapitan ako. Magsalita sila ng Tagalog, at saka masasabi nila ang mga problema nila na unique sa ating mga Pinoy. Hindi nila masasabi sa mga ibang lahi kasi nahihiya sila kaya hindi sila napagsilbihan ng gusto. Pero as we know, we have to serve everyone. So, it doesn't mean that Pilipino lang pinagsisilbihan namin. Pero yun ang unang-unang sa akin na tumakbo ako.
also have the gusto ko rin magbigay ng give back to the community what America has given me. And there's a lot, you know. Okay. Patuloy po kayong nakikinig kung kayo ay nasa radyo, sa Radyo Agila 1062. Ito po ay sa Amerika isinasagawa at masusubaybayan nyo rin po kami sa Facebook Live at sa YouTube. Kaya patuloy nyo pong subaybayan itong ating mga programa at magpapakilala lang po tayo. Mayor Joe, Okay? sabi nga dito sa atin sa California, sabi nga natin at sa political landscape sabi dito sa Amerika yung two-party system. Merong Democrat, merong Republican. Ito raw California ay traditionally and historically ay Democrat. Pero isa kayo sa mga kinikilala na nakikita na bahagi ng Republican na kung saan yung kasalukuyang presidente natin ay Republican. So, ano ba ang naging dahilan at bakit ikaw ay naging Republican? Okay. Tinignan ko ang values ng dalawang party nung bago pa lang ako sa Amerika. Diba? Nakita ko ang Republican ay magkapamilya, very family-oriented, conservative, pro-life, ayaw ko rin ng pro-choice, you know. And then, ayaw ko rin ng maraming access at mga iba pa. Kahit ganun pa man, nasa local government kami, hindi kasama ang partido. Kaya sa local government naman, is sa paglilingkod talaga. Yan. Isang napaka magandang point yan, Alam po ninyo, hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kunsihal pa lang, meron ng party affiliation. Di ba? Samantalang dito mayor ka na, wala pa rin, hindi pa rin sinusunod yung party affiliation. Tama ba tayo dyan, Kunsihal Pat? Tama yung sinabi ni Mayor Joe na ang importante ay yung pagsisilbi sa tao, hindi sa partido. Nung magsimula ako, nung naging citizen ako, naturalized citizen, Republican ako. Okay. Kaya lang, nung meron kaming mga meeting, napapansin nila yung mga kasama kong Democrat na kung magsalita ako, ay mas Democrat ako. Dahil ko kaysa sa kanila. Kaya sabi nila, bakit hindi ka magiging Democrat? Kasi yung isa kandidato sa Central Committee, Democratic Central Committee. So anyway, that's how I become pero katulad ng ni Mayor Joe, ang binoboto namin ay depende sa nagsisilbi. Ako'y bumoto noon kay Reagan at President Bush, yung mata Bush. Pero ang problema ko ngayon talaga si President Trump, kaya maraming sa kanya. So, Ayan. Pero sa kabila nun, sabi nga natin, itong ating dalawang kababayan, itong si dating Mayor Joe Esteves at itong si Kunsihal Pat Gacoscos, alam ninyo, ay very accommodating. Sa tuwing yan ay lalapitan ng ating mga kababayan at hindi lang ng ating mga kababayan, maging nung ating pong mga constituents nila, they are always there
to help the people that surrounds them. Kaya yan po ang isang bagay na ikinatutuwa ko dito sa political system dito sa atin. At how long have you been here? So, kaling ka ng Pilipinas, Pat. Anong taong ka po dumating dito sa Amerika? 1973. 1973. So, talagang California. Okay. Talaga, ha? Just kidding, of course. Si Mayor Joe, anong taong ka nag-migrate dito sa Amerika, Mayor Joe? Nung pinakaunang nag-migrate ako, kasi ako 1976. Okay. Kaya lang, ako bumalik dito kasi marami pa akong ginagawa sa Pilipinas. Nung nag-settle down ako dito, 1981. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, from 81, thereon, nag-settle ka na, dito ka na sa US na nirahan. Yes. Okay, okay. Ngayon, bilang dating mayor, ano po, ng Milpitas, sa mga kababayan naman natin na nasa Pilipinas, kasi sabi nga natin, itong ating palatuntunan ay napakikinggan sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa pamamagitan po ng mga relay stations ng DZEC sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So bilang dating mayor, mamaya tatanungin rin kita, Councilor Pat, ano po, ano naman ang nakikita mong pupwedeng maging oportunidad ng mga Pilipino na makabiyahe dito sa Amerika? Napakagandang matalakay yan. Anong mga oportunidad na makaparating dito yung mga kababayan natin sa Amerika? Aha. Maraming oportunidad. Aha. Unang, kung meron kayong specific skill na kailangan sa Amerika, kasi sa Amerika ngayon, tinatanggap nila ay faith, yung mga nakakatulong din directly, especially at this time. Mm. So if you have a specific skill or talent, that's a great opportunity. Aha. Pangalawa, sa medical field, I still encourage everybody to keep applying. Kasi hanggang ngayon, I think na nangangailangan pa rin, may pagkakailangan pa rin Medical field. sa medical field. Anything on medical field. Aha. Mm-hmm. And then, of course, ang pangatlo, family. Your family relationship. Mm-hmm. It's always good to come and join your family if you already have families here. So, yun lang. Kaya dapat pag-ibigin ang buhay sa Pilipinas, ang education, character, and then ipagpatuloy ang pagpawalan pag-asa Mm-hmm. sa plan ng papunta sa Amerika. Councilor Pat, maitanong ko lang. Ang sabi kasi, ang ibang akala ng sinasabi, pagka daw tayo may endorsement, nalalapitan daw si Mayor, nalalapitan si Congressman, makapapasok ka na sa Amerika. May katotohanan ba yun na Konsehal Pat? Wala. Wala kaming power na magdikta sa Immigration and Naturalization Services or INS. Mhm. Marami nga, nung ako'y nangampanya, nilalapitan ako, ipoboto kita, pero meron akong anak o apo na nasa Pilipinas, pwede mo bang matulungan? Sabi ko, hindi namin trabaho yan. Ang namin ay local government, not federal government. So, everyone has to go through the process. Pareho ng pagpunta namin dito na ang iba ay umaabot na ng 20 years bago makapunta dito. Katulad ng sinabi ni Mayor Joe, you have to have specific skills in especially in technology and the medical field. So, yeah. Ang Union City ba ay comparable sa size ng Milpitas? Ilan ba ang iyong nasasakupan ng Union City? Ang population ng Union City? Ang population ng Union City ay halos
74,000 plus almost 75,000. And ilan ang Pilipino dyan? I got 20% Okay. Filipino. Okay, 20%. What about sa Milpitas, Mayor Joe? Population-wise, ilan po ang populasyon dyan? I think ngayon, mga 74,000 na rin. Okay. Ang Filipino population ay around 13%, 1/3. 1-3. Pero ganun pa man, pagka tayo, alam niyo, ang nakatutuwa dyan sa Union City tsaka sa Milpitas, ang daming Filipino restaurant dyan. Di ba? Ang daming Filipino restaurant dyan. Kaya minsan, kami dito, kami po kasi ay taga San Jose, California. Itong San Jose, California, parang Quezon City. Napakalaki, napakaluwag. Ano po? Ang totoo, ang populasyon namin, sabi nga niya, 75,000, 73,000. Sa amin po ay mahigit 1,000,000 ang populasyon ng San Jose. Di ba? Kaya napakalaki ng gastos kung ikaw ay kakandidato. Tama ba? Pero sa Union City, magkano normally ang budget ninyo para tumakbo ng isang maayos na kampanya? Magkano ang inaabot mong gastusin? Well, kung gagamitin mo ang lahat ng methods o sistema para mananalo ka, siguro mga 15 to 20,000. Pero sa ngayon, nagkaroon na ng district elections, which means na noon citywide. Ngayon ay isang distrito na lang na ang population ng isang distrito maaaring 13 to 15,000. So, 75,000 divided by 4. So, 1/4 na lang ng 75,000 Okay. kakampanyahan mo. Pero, siguro mga 10,000. Pero kung gusto mong maraming magpapaya ka sa Facebook, digital, website, at lahat-lahat na. So ilang distrito ang meron sa Union City? 4 4. na distrito. Sa madalit salita, kung ako ay taga Union City at ako ay wala sa distrito mo, hindi kita makikita sa balota. Oo, hindi mo ako makikita. Doon ka lang makikita kung saan ikaw ay kandidato sa distrito mo. Oo. Okay. Ganyan din ba? Medyo confusing sa ngayon, Don, kasi ngayon lang kami nagsisimula. Okay. Election. Okay. Yeah. Ganyan din ba ang kalagayan ngayon sa Milpitas? Hindi pa rin. Ngayon, at large, you run in the whole city of Pilipinas. Okay. Magastos sa Milpitas. At sa mayor, minimum campaign ka is 40,000. 40,000. Alam niyo mga kababayan, yung 40,000 ay 2 million pesos po yan. At yun, noon pa. Yeah. Mga ibang kandidatong mayor, maabot ng 100,000. Ang gastos. Yeah. Kaya talagang napakabigat ng pagtakbo sa mga halalan, ano? At saka, alam niyo mga kababayan ko, no? Magtataka kayo, minsan, hindi mo alam, may eleksyon pala dito. Kasi hindi sabay-sabay eh. Bakit ba ganun, Mayor Joe? Bakit ba ang ating halalan eh hindi sabay-sabay? Kasi, ang may year na local election. Local election means local government and governor, hindi presidential. 2020 is national election kasama ang president. Katulad ngayon, nothing is for re-election ngayon 2020 sa Milpitas. Is that correct? Yes. Ang Pilipinas, we have election every 2 years. Wala kami may election kasi ang term ng mayor, 2 years lang. Okay.
And is that the same way sa Union City, Councilor Pat? Hindi, every 4 years kami, kaya lang every 2 years may election kasi nagro-rotate kami. This year, for example, ang tatakbo ay mayor lang sa isang konsehal. After 2 years, yun naman 3 konsehal. Pero all of us are serving 4 years. Is that because you want a continuity of service? That's right. Okay. Kailangan may experience yung dalawa sa amin para hindi naman puro bago, at least yung mayroon ng Okay. 2 taong experience. Okay. So, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa DZEC Radio Aguila sa Amerika at kasama po natin si dating Mayor Joe Esteves ng Milpitas City at kasama rin natin si Councilor Pat Gacoscos ng Union City. At ang tinatalakay po natin ay tungkol sa US politics. Kaya napakaraming kaibahan at diferensya. Meron pang isang bagay, kaya nakatutuwa itong ating dalawang panauhin, di ba? Una, yung isa ay medyo Republican, si Pat naman medyo Democrat, di ba? At again, magkaiba yung kanilang track when it comes to sa political career. Ganun pa man, they always say that's in the service. No po, it's the service. Meron pang isang kaibahan. Yun pong nasasakupan sa Pilipinas, katulad ng Quezon City, Manila, Pasay, Metro Manila po yan. Di po ba? Meron ding ganon dito sa Amerika. Kung tawagin naman natin, county. Di ba? Si Pat ay kabahagi, kung hindi ako nagkakamali, ay Alameda County. Di ba? At si Mayor Joe naman ay nakabahagi ng Santa Clara County. Tama ba, Mayor Joe? Tama po yun. Oo. Ngayon, magugulat kayo, iba na ang patakaran ng city, magkaiba pa rin ang patakaran ng county. Pero nakatutuwa sabihin na si Mayor Joe ang advantage nasa pinakamayamang county ng California. Ano-ano ba ang city at ano-ano negosyo ang nakikita dito sa Santa Clara County? Santa Clara County ay kumisan tawagin Silicon Valley. Yung Silicon Valley, nandun lahat yung mga high-tech companies na malalaki. Kagaya ng Google, Yahoo, Facebook, Apple, and then sa Milpitas din, dahil kasama sa Silicon Valley, marami rin kaming high-tech companies diyan. Flextronics, saka mga iba pa. Ngayon, kaya sa Milpitas, maraming jobs. In fact, during my term, we have more number of jobs in Milpitas than our population. People come to Milpitas to work. Natatandaan ko nga, Mayor, na daytime, you have so much population compared to nighttime. Yeah. Di ba? Ang ibig sabihin, palibas at sentro ng kalakalan din itong Milpitas, mas maraming tao pag daytime kaysa sa nighttime. Kasi ang naiiwan, yung mga residente ng Milpitas. Ganon din ba? Ganon din ba dyan sa Union City? Hindi dahil kasi ang Union City ay ang land area ay 18 square miles, but only 9 miles ay developable land at saka yung mayroong mga residential saka businesses. Ayan, nagpapasalamat tayo sa ating mga naging panauhin. Ano po? Si dating Mayor Joe Esteves ng Milpitas na nananatiling naninirahan dyan sa Milpitas. At nakapiling din po natin si Councilor Pat Gacoscos ng Union City. Alam po ninyo, ay yan ang layunin
ng ating palatuntunang DZEC Radio Aguila sa Amerika. Titingnan natin at mag-i-interview tayo ng ilang mga personalidad na kung saan ay malalaman natin kung ano ang maaring oportunidad para sa mga kababayan natin sa buong mundo. Dahil sa ito pong ating palatuntunan, hindi lang napakikinggan sa Pilipinas sa pamamagitan ng DZEC Radio Aguila. Ano po? Tayo po ay mapanonood rin sa Facebook at sa YouTube. Kaya abangan po ninyo at ipopost natin itong ating mga programa para nang sa ganun ay mapakinggan ninyo, ma-review po ninyo. Ano ba ang ipakikinabang o magiging oportunidad ng mga bawat Pilipino na kung saan maaari nilang gamitin in the future for investment opportunities, mga contact person, para nang sa ganun sa kapakinabangan ng ating mga kapwa Pilipino. So yan po ang ating palatuntunan ngayong araw na ito at sa susunod na linggo, magkita-kita po tayo uli. Ano po? Kung radyo, hindi tayo magkikita. Pero kung sa YouTube at saka sa Facebook, magkikita po tayo. Ganun pa man, inaanyayahan namin kayo next week. Ano po? Ako po ang inyong lingkod, si Don Orozco, mula po dito sa Silicon Valley. Ito po ang Radio Aguila DZEC sa Amerika. Decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. DCEC 1062 sa Mega Manila, AWIN 1080